Ma'am, magandang umaga po. Hingi lang po sana ako ng tulong para sa permit po dun sa malit kong tindahan. Kita mo busy ako, di ba? Pasensya na po ma'am kasi sabi po ni Kap Huwag mo ang gamitin yung pangalan ng kuya ko. Hindi porkit kapitan si kuya, pwede na kayong dumiretso dito sa akin. Ma'am, hindi naman po sa ganun. Kailangan ko lang po kasi ng permit para po dun sa tindahan ko. Baka po kasi mapasara. Anong akala niyo dito sa barangay? Instant tulong? Ha? Pagantay kayo, pumila ka doon. Alam mo, madami pa akong ginagawa. Mga purada kayo. Sige po ma'am. Mag-antay. Hello po. Sorry po sa abala, pero 2 oras na po kasi ako nag-iintay sa scholarship requirements ko po eh. Oh, hindi mo ba narinig yung sinabi ko doon sa isa? May ginagawa pa ako, busy pa ako. Maghintay ka din. May class pa po kasi ako eh. Boy, kasalanan ko ba na estudyante ka? Kahit konting respeto man lang sana. Wow, sino ka ba? Tricycle driver ka lang dito, di ba? Huwag mo nga akong turuan kung anong gagawin ko. Kapatid ako ng kapitan. Kanina pa kasi mga naghihintay yung mga tao dito. Hindi man lang iniintindi eh. Abay, mag-antay kayo. Kailangan nyo ng tulong, di ba? Dapat marunong kayo mag-antay. Alam mo, madaming ginagawa dito. Alam mo, mag-isa lang ako dito, di ba? Maghihintay, tapos papabalikin mo bukas, tapos ganun na uli, ng ganun. Abay, kailangan nyo yun. Kailangan nyo ng tulong. Hindi mag-antay kayo. Ano, kailangan yung grasya dadating agad sa inyo. Ay siya, maghintay ka na lang hanggang mamaya. Liz, may dami pag ginagawa. Paano ako matatapos? Panay ang sunod. No? Lumabas isa, pasok yung isa. Paano ako matatapos nito? Ko po, dami kong ginagawa. Mga istorbo. Tsa, Ay, kuya. ano yung naririnig ko? Wala kuya. Kasi yung pila doon kasi sa labas, yung mga nahingi ng tulong, hindi makapagantay. May ginagawa pa kasi ako. Ang dami kong ginagawa, oh. Siya, sige, tapusin mo na yan. Parang hindi naman nag-aantay yung mga nakapila doon. Baka kailangan nila. Oo, kuya. Tatapusin ko agad to, tapos tatawagin ko na sila. Siya, sige. Huwag mo lang intindihin yun, kuya. Mabuti pa mag-break time ka muna para mabilis yung pag-aantay ng mga yun, ha? Ay, mabuti pa, kuya, kasi ang init dito, eh. Siya, sige. Nasusunod na, aircon na. Aircon naman Oo nandito. na, sige na, sige na. Tapusin mo na yan. Sige, kuya. Naku, ang hirap talagang pumunta kay Kapitan, no? Pag si Cha ang bantay dyan. Akala mo kung umastay, siya yung kapitan eh. Takot kasi mga tao eh. Kapatid ng kapitan eh. Pero wala namang problema kay Kap Mabait naman si Kap. Oo, pero parang di naman niya kasi alam yung ginagawa ng kapatid niya. Ay, pinagtitispusan niyo ako? Hindi po. Kaya hindi kayo umaasenso, mga reklamador kayo. Hindi naman tama yung ginagawa mo eh. Ikaw, tricycle driver ka lang. Ano bang ambag mo? Hindi sukatan yung trabaho mo para bastusin kami. Ba't talaga sumasagot ka sa akin, ha? Kayo, baka gusto niyo isumbong ko kayo sa kapatid kong kapitan na nanggugulo kayo dito. Hindi po. Pinagtitispusan niyo pa ako. Hindi po, sige po. Hindi na ako magbe-merienda. Wala na ako ng gana. Sungit ka ganun, nakala mo kung sino. Ginagamit pa yung pangalan ni kapitan para mga ano dito eh. Pangit na ugali eh. Ewan ko ba, ba't dyan inano ni nilagay ni Kapitan? Dami naman pwedeng iba na mas deserve. Kaya nga. Hindi ka pa ba uuwi? Ay, hindi pa po kasi, kailangan ko po talaga makakuha ng scholarship kasi pag di po ako nakakuha, baka tumigil po ako sa pag-aaral. Ang hirap, no? Hindi sa tulungan tayo, parang mas lalo pa tayong pinapahirapan. Kaya nga po minsan pinag-iisipan kung umayaw na lang sa pagkuha ng scholarship. Ano ka ba, wag kang sumuko. Hindi habang buhay, may katulad ni Cha. Kaya dapat ikaw, magtiis ka lang. Makakakuha ka din ng scholarship mo. Kaya nga po kasi pag di po ako napag-aral, wala din po akong mararating. Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na muna. Tapos, balik na lang tayo bukas. Sige po. Maghintay na lang tayo ng tricycle dito. Dito ka na lang kasi gabi na, delikado. Sige, doon na lang tayo maghintay ng tricycle. Tara. Ma'am, magandang umaga po. Emergency po kasi ma'am. Kailangan ko na po kasi ng permit. Gawa ng masasara na po yung tindahan ko. Ikaw na naman. Di ba sinabihan na kita? Sabi ko, pag busy ako, huwag muna kayong lapit ng lapit sa akin. Kita mo, di ba? Ang dami ko pang tambak dito. Dapat marunong ka maghintay. Alam mo, madami pa akong gagawin. Alam mo, kung dapat pumunta ka dito, yung kakatapos ko lang mag-break time, yung panigurado lang akong ginagawa nun. Ma'am, wala naman po kayong ginagawa. Nagka-cellphone nga lang po kayo eh.
Eh, ano pa mo kung nagsiselfon ako? May inaasikaso ako sa cellphone ko. Saka ikaw, kung may problema ka, eh, hindi ko na problema yun. Ikaw mamroblema dun. Diyos ko po. Ma'am, perma na lang po. Ikaw na naman din. Inagahan ko na nga pong pumunta dito, hindi na nga ako naligo, tapos absent pa ako kahapon. Aba, kasalanan ko ba? Miss, Ah. pagbigyan mo na, estudyante naman to kawawa naman. Aba, bahala kayo dyan, mag-antay kayo. Hindi ko kayo uunahin. Madami pa akong aasikasuhin. Dami nung ano dyan. Ikaw naman, hindi ka na naawa sa bata kagabi pa siya dito, kahapon pa kami naghihintay. Eh, pakialam ko. Hindi ko na problema yung problema nyo. Ikaw, Ining, imbes na doon ka sa school, punta ka na punta dito sa barangay. Ate, hindi ko nga po ng scholarship ko. Ay, hindi. Ang kukulit nyo, kahapon pa kayo. Pabalik-balik pa kayo dito. Bahala kayo dyan. Hindi ko kayo unahin. Uy! Ineng! Miss Cha, tulungan mo naman kami! Tulog? Tubig! Ang dami ko na ginagawa. Tutulog pa ako sa inyo. Ano ka ba? Wala ka man lang malasakit? Talagang isipin mo lang yung sarili mo? Ano? Dadma ka na nandyan? Wala kang kibo? Ba, ano gusto mong gawin ko, ha? Saka, hindi ko na... Sige na, dali mo na sa ospital. Ko, nag-iinarte lang yan. Diyos ko, dito pa talaga sa barangay. Ano ka ba? Wala ka man lang talagang malasakit? O bakit? Ano gusto mong gawin ko? Painumin ko ng gamot? Imbis na tulungan mo man lang yung tao, tumawag ka ng ambulansya. Aba, ba't ako tatawag ng ambulansya? Eh, madami na itong ginagawa ko. Pati ba naman pagtawag ng ambulansya, tatawag pa Asan ako. si Kapitan? Kakausapin ko si Kapitan. Malay ko, wala. Ano nangyari dito? Ay, Kap. Wala kuya, nagpapaperma lang sa business niya daw. Anong wala, Miss Cha? Kap, huwag ka maniwala dito sa kapatid mo. Kap, kahapon pa kami humingi ng tulong dito pero hindi niya kami pinapakinggan. Hindi niya kami tinutulungan. Di ba madami akong ginagawa kapon? Tsaka teka nga, totoo ba yung sinasabi mo? Sumagot ka. Oo, kuya. Ginawa ko. Eh, ano ngayon? Eh, kapatid mo naman ako. Natural lang na may authority ako dito. Tsaka, hindi lisensya yung pangalan ko ha, para apihin mo yung mga tao. Ako na lang lagi ang pinapagalitan mo, kuya. Eh, ako naman yung tumutulong sa'yo dito, di ba? Bakit tama ba yung ginagawa mo? Paninigaw? Papapahiya? At saka pagpapahirap sa mga tao dito? Eh, kuya, tinuturuan ko lang sila na magkameron, disiplina. Magkameron. Oo, magkameron. Meron nun sa amin sa probinsya. Yung natawag sa amin na yung angal ka. Sino kausap mo? Wala, dahil lang sa mga basher. Anyway, balik tayo sa topic. Eh, kuya naman kasi. Hayaan mo na kasi ang mga anong yan, yung mga taong humingi Tumigil ka na ha. Disiplina ba yung sinasabi mo? Ha? Tingnan mo yung mga taong yan, no? Nag-aantay sa atin. Pero ang ginagawa mo, imbis na tulungan mo, pinahihirap mo, pinapahiya mo. Eh, kuya naman. Kap, pasensya na. Hindi ko gusto na magkagulo dito sa barangay. Ape, pasensya na kayo ha. Nagkulang ako bilang kapitan dito sa barangay natin. Pero tsaka simula ngayon, hindi ka nakahawak ng kahit anong proseso dito ha. Para di mahirapan yung mga tao dito sa barangay. Pero kuya, Kailangan mo itama muna yung pagdisiplina. Disiplinahin mo yung sarili mo. At lalo na huwag mong gagamitin yung pagiging kapitan ko. Tsaka isa pa tsaka, gusto ko lahat ng tao nandito, tapusin mo ngayon. Bago ka mawala ng trabaho dito. kuya, tananggalan mo na ako ng trabaho, tapos aasikasuhin ko pa sila. Dapat nga noon pa eh. Nung mga nakaraan pa. Tagal na pala na nag-aantay eh. Hindi mo kayang tapusin yun. Madali lang naman yung trabaho mo eh. Ay, Kap, may hindi pa pala ako nasabi sa inyo kasi may isang bata dito na humingi ng scholarship dito kay Miss Cha. Tinakbo namin sa ospital. Ano? Gawa ng nahimatay. Kagapon pa kasi siya naghihintay dito, Kap eh. Tsaka kahapon pa inaantay yung batang yun. Ako yung nabigyan ng scholarship dun eh. Pambihira ka talaga. Pag may nangyari masama dun, mayayari ka talaga sa akin. Sinabi mo pa O yung permit ko ha. O bakit? Kailangan yun eh. Anong gusto mo? Yung permit na hinihintay ko. Malis ka na. Sigurado yun, susubok kita kay Kap. Kap, maraming salamat po pala. Oo naman. Basta kayo, pag may mga gusto ko yung pasikaso eh, bilang kapitan nyo, ayusin natin yan. Wala akong problema dito eh. Kumapit lang kayo at gagawa natin ng paraan pag kaya ng barangay captain ha. Thank you, Kap. Kuya. Oo. Miss Pe, ito na nga pala yung permit ng yung business mo. Yung sa, basta
sa'yo, sa business mo. Tapos, Jaylin, tama? Yung sa scholarship mo pala is piniprint ko na. Babalik na lang ako. Salamat po. Sana naman po magtuloy-tuloy na yan. Miss Cha, thank you ma. Laki na ng pinagbago mo. Ano ba kayo? Hindi nyo kailangang magpasalamat. Ako nga dapat yung magpasalamat sa inyo eh. Sa gusto kong humingi ng pasensya sa inyo. Kasi dun sa mga ginawa ko sa inyo, yung sa pag numalig ako, alam mo, pinagsisihan ko naman yun eh. At saka binigyan ako ng chance ng kuya ko na baguhin yung ugali ko para at least hindi ako mawalan ng trabaho dito. Basta pagka may problema kayo, sabihin nyo lang. Tutulungan naman kayo ng kapatid ko. Sige, basta Cha, pag may kailangan ulit kami, asikasuhin mo agad ha. Huwag kayong mag-alala, kayo ang uunahin ko. Dahil sa mga kasamaan ng ugali kong pinakita sa inyo, syempre para makabawi ako sa inyo, tutulong agad ako sa inyo. Basta kung sino yung maunahin ang tulungan mo. Ha? Opo kaya. Sige Kap, dito na po kami Kap ha. Basta sige. Ingat kayo ha. Thank you, Hindi Kap. na ayos yung pag-aaral mo. Thank you po, Miss Cha. Thank you. Sige na, Cha. Bumalik ka sa trabaho mo. Baka may nag-aantay. Baka may nag-aantay sa'yo.